Huwag kang mag-uumpisa na hindi mo pinag-aaralan ang negosyo, ang industry, ang produkto na pinapasukan mo. Ay, maganda tong produkto na ito. I am sure maraming bibili. Pero ultimately, hindi ikaw ang magdidictate kung maganda o hindi. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinkitan, your pambansang wealth coach. Thank you very much for tuning in. Alam mo, ang ultimate goal natin kung bakit tayo magnenegosyo ay para kumita. Tama? Hindi naman tayo nagnegosyo para malugi. Pero imbis na kumita, kadalasan po ay nalulugi because yun nga, mali ang kanilang diskarte, mali ang kanilang desisyon, hindi nila alam kung anong ginagawa nila at marami pang iba. Kaya nga, alam mo, ang kagandahan mo niyan, life will be more better, especially in business, kung profitable ang negosyo mo. Kasi nga, na-achieve mo na yung gusto mo at the same time, mabibili mo na yung gusto mo. Pero ito na nga kailangan natin i-avoid, okay? Rather than teaching you ano dapat mong gawin, I will teach you the 10 things you should avoid doing in running a business. Number 1, neglecting market research. Please, huwag kang mag-uumpisa na hindi mo pinag-aaralan ang negosyo, ang industry, ang produkto na pinapasukan mo. Never get into something that you do not understand and you do not study. Marami po kasi doon pumapalpak yung parang, ay maganda tong produkto na ito. I am sure maraming bibili. Pero ultimately, hindi ikaw ang magdidictate kung maganda o hindi. Hindi ikaw magdidictate kung tama ang presyo o hindi. Hindi ikaw magdictate kung talagang ikaw bibili o hindi. Kasi hindi ikaw bibili, hindi ikaw customer. Ang customer yung mga mamimili. Kaya nga target audience. Tanungin natin sa target audience, ano po ang kanilang problema? Ano ang solution na pwede nating i-offer? That is the time that you develop a product. Mag-market research ka muna. Doon talaga pumapalpak, karamihan. Kaya nga hindi nagiging effective. Naalala ko tuloy, may binibentang isang food product para sa aso. Oo, sinabi niya, napaka-nutritious, napakasarap nito. Pero nung pinapakain sa aso, ayaw kainin ng aso. Fail. Number 2, second mistake or second thing that you should avoid, ignoring customer feedback. Yun nga. Pag ikaw hindi ka nakikinig kasi you fall in love with your products and services. Hindi, maganda yan. Sinisiraan lang tayo. Alam mo, yun na. Sira na. Sira na talaga. Pag hindi ka rin marunong makipagkapwa sa mga customers, yan ang nagiging problema. Kaya may SOP po kami. SOP, pag may delay kami na delivery sa aming mga products, sa aming mga books, parating may free book na kasama. Third thing that you should avoid when running a business, overexposing yourself financially. Ang ibig po sabihin yan, overexposure. Lubog ka na sa utang, or if not naman, nag-overexpand ka. Oo, sobrang nagmamadali. Utang ka lang ng utang, so anong nangyayari niyan para patakbuhin mo yung negosyo, para mabuhay yung negosyo mo, nangungutang ka para pambayad ng utang, pambayad ng supplier. Nako, ang hirap po niyan talaga. Darating ang panahon na hindi mo na-realize, ang binabayaran mo na lang interest. Number 4, fourth thing that you should avoid is lack planning. Operating a business without a business plan. It's just like building a house without a blueprint. Imagine mo nag-build ka na bahay, wala kang plano. Anong mangyayari niyan? Masisira talaga, magigiba talaga yan. Malulugi talaga ang negosyo. Number 5 na kailangan natin avoid para hindi malugi ang negosyo mo, poor record keeping. Yan din. Isa rin, pagkakamalian, kailangan iwasan po natin yan. Kailangan lahat ng benta nakalista, lahat ng gastusin nakalista, magkano ibabayad natin sa gobyerno, sa mga taxation, kailangan po lahat nandyan. Clear po siya. The sixth thing that you should avoid doing in running a business, walang marketing or kulang sa marketing. Ayan po. Alam mo, sasabihin ko sa inyong katotohanan, kahit ikaw may pinakamagandang produkto, pinaka-effective na produkto, pag hindi alam ng tao na meron kang produkto, walang bibili ng iyong produkto. Agree? Kaya nga, it's all about marketing. Kaya matuto kayo kung paano mag-social media marketing, mag-advertising, di ba? When you say marketing is creating awareness, magpapakilala ka. Number 7, kung bakit nalulugi ang iyong negosyo? Because you are ignoring technology and innovation. Pag hindi mo in-embrace ang pagbabago, mapag-iiwanan ka. Kung ang kalaban mo ay nasa internet, wala ka sa internet, kanino sila bibili? Diba? Eh, di sa may internet. Kung ang kalaban mo nagdi-deliver, ikaw hindi nagdi-deliver, kanino sila bibili? Sa kanila. Kaya nga importante po, matuto tayo sa innovation because the only thing that is permanent in this world is change. Number 8. 8 thing that you should avoid doing, lack of employee development. Nag-hire ka nga ng tao pero hindi mo tinuruan ng tao. O ano mangyayari? Sa palpak sila, pagpalpak sila, pagagalitan mo, mababa ang moral nila, madidecrease ang productivity nila. Tapos ano mangyayari? Magre-resign sila. Kaya kailangan i-train po natin ang ating mga tao, bigyan natin ng skill enhancement, career advancement. Kung kayo ay nangangailangan ng mga taong ganun, ang dami na pong pwedeng taong mag-encourage at mag-inspire sa mga empleyado.
Katulad na ginagawa ko, I teach people about finance. Mga companies out there, they hire me to talk to their employees about personal finance. Number 9 na kailangan natin iwasan pag tayo po ay nagdenegosyo, poor communication with the team. Ayan po. Alam mo, pag hindi kayo nagko-communicate, alam mo maraming akala ko di ba ikaw? Bakit ako? O yun, nangyayari niyan. Nagkakaroon na tayo ng sisiyan because you don't communicate with one another. And the lack of communication will be one of the reason why business partnership fails. And number 10 na kailangan po nating iwasan pag tayo po ay nagdenegosyo is resisting change. Uulitin ko, the only thing that is permanent in this world is what? Change. Lahat po ay nagbabago, di ba? Kaya kailangan po matuto tayong mag-adjust, matuto tayong mag-adapt. Alamin natin kung ano yung latest technology at alamin po natin at yan ang pag-aralan po natin. Uulitin ko po, ano po yung 10 bagay na kailangan iwasan pag ikaw ay nag-uumpisa, nagpapatakbo ng negosyo. Wala kang market research, hindi mo pinapakinggan ng customer mo, overexposure, overborrowing, overexpansion, too fast, too soon. Number 4, wala kang plano. Number 5, poor record keeping, hindi mo nililista ang gastusin mo. Number 6, wala kang marketing. Number 7, ignoring technology and innovation. Number 8, hindi mo tinatrain ang employees mo. Number 9, poor communication. Number 10, you resist change. Kaya, naiiwanan ka na. Among the 10 na pinag-usapan natin, kung lalagyan natin ng score sheet, ano kaya score mo? Huwag naman sana mataas. Kailangan mababa lang. Kung mataas po, ay nako, ibig sabihin, your business is not doing well. That's the reason why I want to challenge you right now. There are 2 ways for you to do it. Number 1, you just neglect, di ba? Hindi ka rin natututo sa marketing, hindi mo tinatrain ang employees mo. Anong mangyari? You will remain the same. And worse, baka magsara ng negosyo mo. Or number 2, you be open-minded, you embrace change. At the same time, sinasabi mo, gusto kong matuto. Kaya para sa mga taong gustong matuto na magnegosyo and you want to double your income, na kung may maganda akong balita po sa inyo, I have a free training video on to teach you on how you can double your income and achieve true financial freedom without the guessing game. Hindi mo na kailangang manghula. Kung interesado kayong paano, all you need to do is just go to chingfree.com and watch a free video. Maraming salamat po ulit mga kapatid. I hope you got inspired, educated, at sana maging successful ka sa iyong negosyo na inumpisan o pinapatakbo. Tandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman. Thank you for watching. If you want to suggest a topic or review that you would like me to discuss on the next video, please do comment below para mabasa po namin. Thank you very much and I'll see you on our next video.